sa akin, hindi ho yung totoo. Balancing at coordination din ang pag-iisip eh. Desire yun. Okay? Lasing lang po ako, kaya ako nagalaw po siya. Hindi ko naman po sinasadya, hindi ko po alam eh. Mawawalan ka ba doon ng isip? Nalasing ka lang. Pero alam mo ang nangyayari doon. Okay? Okay. Ang pagmamaneho po ng lasing ang nangungunang dahilan na aksidente sa bansa at nangungunang dahilan ng maagang pagkamatay ng mga tao. Kaya nga sinasabi natin na pag nakainom ka, don't drink while driving. Ako nga, asawa ko, sige, mag-inom ka, pero huwag ka na bukas na. Pag gising na gising ka na. Kasi mahirap magmaneho pagka lasing. Baka sumemplang. Okay, sige, next po. Okay, ang sobrang pag-inom ng alak ay nagre-resulta po sa pagkasira ng atay. Ang atay po ang isang parte ng katawan na tagalinis po ng dumi. Nilinis din ito ang sobrang alak sa katawan. Kapag sobrang mataas ang level niya ng alak sa katawan, nahihirapang gumana na po yung atay. Nagiging dahilan po ito ng unti-unting pagkasira. At nasirang atay, hindi na po mababalik sa normal na kalagayan nito. Yan po yung tandaan nyo, nakakasira ng atay. Ang sirang atay ay maaaring magdulot ng pagdudugo sa loob ng katawan, pagkasira ng bato, cancer sa atay at malubhang infection sa atay. Okay, sige, next po. So, ano daw po yung mga senyales ng alcohol dependence? 1, kagustuhan uminom ng alak. Kahit may masamang epekto na sa katawan, hindi mo na mapigilan, gusto mo na. Kahit na ayaw mo na kasi masakit na tiyan mo. Yan yun, alcohol dependence. Hindi mapagpigil ang pag-inom ng alak at paglalasing, mas prioridad ang pag-inom ng alak kaysa ibang obligasyon. Violente, yan ang worst. Violente na, agresibo na yung ugali pag hindi nakakainom ng alak. Sabihin ng lalaki, pagin pera! Diba? Sa mga asawa mo, pagin pera! Inom ako alak eh. Tapos pag inibinigyan, anong gagawin? Bugbog. Hanggang kinuha ng pera dun sa bag at lumabas na. Okay? Ang isang taong matagal ng may alcohol dependence ay hindi maaaring biglang pitigilin sa pag-inom ng alak. Kailangan sumangguni muna sa doktor para unti-unti yung pagbabawas ng pag-inom ng alak kasi meron po kasi tinatawag na alcohol withdrawal syndrome. So pag napapatigilin po natin sila, baka po agad-agad, baka po may mga panginginig. Okay? So, kaya mo, dahan-dahan, pag pinatigil mo natin sila ng alcohol. Okay? Kasi alcohol dependence na yun. Sige, next po. Okay. Bukod sa sariling kagustuhan na tumigil sa pag-inom ng alak, mahalaga ang suporta ng pamilya, kasama sa bahay at komunidad upang tumigil sa bisyo ang isang tao. I-refer po sa health center kung may kasama sa pamayanan na nalulunong sa alak. Kasama mo yan sa mga drug substance abuse na nire-refer po natin. Aside yung mga illicit na drugs, pati po yung alcohol dependence, nire-refer po natin. Kung kailangan po i-rehabilitate, gagawin po natin. Okay? Kung may makita ang tao na lasing, ito na. Kung may makita daw po kayo na tao na lasing, walang malay, ilagay niyo daw po siya sa recovery position. Ano meaning? Nakatagilid, nakabend po yung dalawang siko, nakapatong ang ulo sa isang kamay, nakabend pataas ang hita upang maiwasan dumapa. Yung isa lang ganyan. Okay, this one is the recovery position. Okay? Upang maiwasan ng choking, sakaling po siya ay magsusuka. Para pag sumukan, ganyan, tagilid. Diba? Okay? Kasi pag ang nakatihaya, sumuka yan, problema yan. Okay? Baka mamabilaugan, lalo ng malunod. Okay? Sige, next kuya. Okay, kung may makitang tao, kayo na pala. Okay, kung walang malay, tingnan din agad kung ito ay may nanlalamig ang mga kamay. Sobra po yung pagsusuka. O kaya mabagal huminga. Okay, kung may isa po yan sa mga simptomas, tumawag agad ng tulong mula sa health center. So, pag malala na po, lalo na po kung nanglalamig na yung kamay, sobra pagsusuka, mabagal na yung hinga, baka mamaya naghihingalo na yan, may nangyari pala sa loob ng katawan na hindi natin alam, tawag na po kayo sa health center.